kakayanin ko yung trip na to. Hindi mo alam kung nagko-compliment or nagka-catcall sila eh. Okay, so we are here at Changi Airport and I finally got my tourist eSIM. It is valid for 15 days, mounting 12 Singaporean dollars. Siguro parang nasa, hindi ko alam po yung peso, pero parang nasa 380, something like that, or 400 pesos. And then, nag-withdraw din ako kanina, mounting $170. So that's around more or less 7,000 or 8,000 pesos. And let's see kung anong tsura ng currency nila dito. Okay, ang denominators is 150 and on 10. Nabuko naman na lahat. So, ito is for food lang. And I heard na mas ma-card sila dito. So, if ever punta ako ng hawkers, siguro cash yung gagamitin ko. So, time check, it's already 6:02 in the morning here in Singapore. And I still have plenty of time to roam around before check-in. So, what I will do, since very spontaneous to, is punta ako ng Jewel or sa Terminal 1 and then I'll have my breakfast there. Siguro pahinga na rin or matulog. Actually, pwede ako matulog dito ngayon kasi kanina sa airplane, wala akong tulog. Like, sobrang hindi ko alam. Sobrang uncomfortable, but it's part of the journey. Nahihiya pa akong magsalita dito kasi makatulog yung tao. Nagpapahinga pa sila. So, gawin natin, set up natin ito. Ang weird kasi sa ibang bansa na napuntahan ko, like Malaysia, like Vietnam, sa Japan, sila na yung nagsaset. Dito, ikaw yung magsaset up, sariling sikap. So, big girl na tayo, kaya natin to. As you can see here, punta tayo ng Terminal 1, tapos mamaya dito tayo sa Hub and Spoke. Curious ako kung ano yung Hub and Spoke. So, nung na-research ko, ano pala siya? Shower. Okay, after 1 hour of big nap, nakapagawa na rin ako ng bagong itinerary. Actually, ngayon ako gumawa. So, ngayon punta akong Terminal 1 to check the vortex. Then after that, I have a quick breakfast. And then, later, punta ko sa Hub and Spoke para maligo. Nakita ko meron ditong parang shower. So that's around 5 SGD. And then, yun, train to city. Then, check-in ako ng luggage. Then, roam around dito India. Tapos, check-in ulit. And then, tutulog ako. Yun lang. Ayan, Terminal 1 and Jewel. Next bus in 31 minutes. So, maghintay pa tayo. Okay, since in 30 minutes pa yung bus to Jewel, explain ko na muna yung requirements going here in SG. So, first is you need a valid passport. So, dapat valid siya within 6 months. And then, SG arrival card. You need to fill out that. Then, ako kasi nag-i-insurance ako, lalo kapag solid traveler. And then, return ticket. Yun lang. Wala naman siya hiningi. Hindi na kailangan ng mga vaccine cards and all. And very easy lang yung
punta sa immigration dito, immigration process nila. Like, scan lang. And, katulad nung sa Japan. What else? Oh, about the currency exchange. Ang search ko ngayon for today, 44 pesos ang isang 1 SGD. So, nag-withdraw ko via GCash, Visa card, using UOB ATM, and I must say na carry lang yung palitan. Ang nabawas sa akin is around 7,000, so I guess that's 170 SGB, then 7,700 pesos yung nabawas sa GCash ko. So I guess okay yun. Hindi ko alam. Pero yun, payo naman ng iba, mas okay na mag-withdraw kaysa yung magpapalit sa current exchange. Kasi diba may mga transaction fee pa yun, and mas okay yung rates. So while waiting for the bus, actually hindi ko alam kung ano yung next kong gagawin. Wala talaga akong plano for day 1. Actually for the whole trip wala akong plano. Pero ano kaya ang pwede kong gawin? That's the fun of it, diba? Hindi mo alam. And being spontaneous is really part of the journey. Kaya naman yung gusto natin ngayon. Magkamaroon tayo ng sense of independence, sense of self, para, diba, wala kang inaasahan kundi sarili mo. And, alam yun, to once again, malaman mo na kaya mo. Diba? So, napochi na agad ako. At saka wala akong tulog. Grabe. Wala akong tulog. It's me and my tripod against the world. It's your time. Okay, so from Terminal 4, merong free na shuttle bus going here sa Jewel and other terminals. You just have to wait siguro mga 30 minutes. Medyo matagal yung interval. Pero kung ayaw mo namang maglakad ayun, pwede kang mag-take ng shuttle bus. And then, kapag ganito palang mga oras, so time check, it's already 7:44 AM. Medyo konti pa lang yung tao dito sa Jewel. Ngayon ko lang nalaman na magkaiba pala siya ng building ng Terminal 1. Kala ko magkasama. So, ay, ang cute. Merong Skytrain. So, sabi sa research ko, libre lang din yan. If you want to alight to Terminal 2, which is nandun yung MRT, pwede mo tayo. Gusto ko mag-try. Try ko kaya. Try natin. Gardong na ako. Kailangan natin mag-try. Yes, gusto ko sana mag-Burger King kasi meron akong coupon. But unfortunately, based sa maps, 58 minutes ang layo niya dito. I wonder why. Pero magkalapit lang siya eh. Siguro kasi paikot-ikot. So, may nakita akong McDonald's dito. Try natin. Siguro, mamaya na lang ako magkakain ng Singaporean dishes and meals kapag nandun na ako sa Bugis. Mag-McDo na lang muna ako. And then after that, mag-hub and spoke tayo to wash.
journal siya. And then every week, meron kang dapat ma-accomplish. Actually, every day in a week, kailangan meron kang ma-accomplish ng isang devotion. Say, for example, for day 1, meron ditong meditation. And then, you're going to dig deeper. And then, you have this honesty space here. But saan pwede mo ilagay yung thoughts mo about the content for the day 1. I don't have a pen no, pero pwede ko naman siyang basahin din sa capsule or sa hotel ko na lang. Lalagay yan. Yan guys, chinek-in ko na yung aking luggage. Dito pala ako nagsistay sa Bugis Hive Capsule. And, tignan nyo, yung mosque, katabi niya lang, Sultan Mosque. And, ang check-in ko is 2 p.m. So, meron pa akong time para mag-lunch. And, let's see kung ano meron dito. Based on my research, meron dito sa may gilid na Little India. So, let's see. Huwag sana umulan. Yan na naman. Anong init din dito. Yan, Arab Street. So, tingnan natin kung ano meron sa Arab Street. Guys, wala akong makitang pwedeng kainan. Hindi ko kilala. Pero dito ako ngayon sa malapit sa mosque. And dami nagpipicture. Siguro kasi colorful. Sobrang init. Parang gusto ko na naman ng fruit shake. Or something na malamig. Guys, merong familiar. Ito na lang. At least dito safe. Gusto ko lang ng matinong drinks. Sana same sila ng flavor nung nasa Vietnam tsaka nung nasa Manila, Philippines. Ayun, nakikita ko na ang fresh lemonade. Magkano? May kamahalan dito, no? 2.5. So, that's around 100 plus. Sige, try pa rin natin. Nakakita na ako ng pwede kong kainan. Medyo malayo dun sa capsule na sa hotel. Pero at least ito, familiar ako sa lasa. May kamahalan. Pero at least yun, may rice meal and meron na ako chicken wings and I have drinks. Ito kasi hindi ako kakain. Choke. Okay, so ito yung order natin. 2 small meals. We have this chicken. And then we have here some fried rice. And drinks. Dito sa may Suchonwa. This one is for $8. $8. Ito siguro mga nasa 2. Tapos meron dito some sort of chili paste. So let's try. Ito maanghang. Parang chili paste. Baka. Ang dami ng kanin, hindi ko ito mawala. So, pwede kayang i-take. So, fried rice siya with meat. Let's try without chicken. Typical na fried rice, pero alam mo, hindi Pinoy ang nagluto. Hindi ko maubos. Guys, hindi ko naubos. Tinake out ko na lang. Tsaka medyo may kamahalan. $18. That's like 800 pesos for that meal.
I didn't know that it was a restaurant, but okay, lesson learned. Siguro ano ko na lang sa dinner ko na lang mamaya. So we're going back to the hotel, but before that, hahanap ako sa 7-Eleven ng ballpen. Kasi wala akong dalang laptop. And to keep my sanity, I need some activities to do while I'm in the hotel. Like writing or boring. Gusto ko magsulat. Kasi hindi ko masulat, hindi ko ma-figure out kung saan ako pupunta. I mean, kailangan ko gumawa ng itinerary na pinag-iisipan talaga. Kasi kapag sa phone lang, ang hirap. Kasi ang daming suggestions. Kasi kapag nakasulat sa papel, for me, mas susundan ko siya. So we still have like 45 minutes. Perdaan muna tayo na. Ayoko na dito. Kaya tag ako kabibi ng mga 30s ko na yun. Ay, kasunod rin yung 7-Eleven. Parang babago mo. Takot dumaan doon sa street na yun. Hindi mo alam kung nagko-compliment or nagka-catcall sila eh. Ayoko dumaan doon. Sabi sa akin kanina, Habibi, you're so gorgeous. Ikaw. Dito tayo ngayon sa parang market, oh. Blueberries for only $2. Ay, try ko nga mamaya. Pero pa ako nakatikim ng peach. Peach to, diba? Ay, parang gusto ko yun. Kung prutas na lang kaya ako for dinner. Alam mo, sana dito na lang pala ako nagpunta kanina. Sobrang mahal nung nakainan ko sa lunch. Parang $18. Tapos, fried rice lang and ilang pieces ng chicken. Very mahal. Tapos parang nasa around 800 pesos na yung price. Tsaka isang soft drinks. So, hindi ko alam mag-iikot pa ako dun sa may site na yun. Pero, hindi ko ganito lang ako. Ang goal ko ngayon is hanapin yung Jollibee. Kung nasaan siya. And let's see kung mas okay. Anong serving nila yung Jollibee. Sa Vietnam kasi mga fast food, parang may touch of Vietnamese style. Yung sinaserve nila. Sa Singapore, kanina nung kumain ako sa McDo, yung mga burgers nila, parang ganun din. So talagang nilalagyan nila ng touch of culture or yung cuisine culture na yun, yung mga menu nila. Like say for example, sa Philippines, they have rice. Then dito naman sa Singapore, yan yung mga flavor nila nakikita natin sa mga hawker center. Ganun. So, ano na, mabas lang ako. Let's see kung ano pang meron here. Mayroon Jayco. Teka lang, hindi tayo pumunta dito para kumain ng mga typical. Hanapin ko yung Jollibee. Kita ko na Jollibee chicken.
Nila Singapore. Jollibee Singapore. Let's see. Sige, ito na lang. Okay, naka-order na ako. Wala palang kasamang rice yung chicken lang. Paano ko kakainin as a Filipino? Tingnan natin. Ito is around $7. That's around 300 plus. Chicken lang. Hindi ko carry ito. Kaya natin ito. Jollibee sa Singapore. Kung kalasa niya ba yung chicken sa Philippines. Mas crispy na sa Philippines. Yung timpla medyo kuha naman. Pero kasi spicy yung in-order ko. So, di ba sa Pinas, yung spicy chicken, parang binidbaran lang ng seasoning na chili powder, di ba? Ito parang nanonood yung anghang. Yung texture ng chicken niya, katulad dun sa KFC. Hindi siya kasing crispy nung typical na nasa akin. Mas pet ko to. Bumili ako ng pen and notebook sa 7-Eleven. Kasi wala akong kadala-dalang mga pang notes ngayon. So this is for $2. And I guess kailangan ko magplano for tomorrow and the coming days. Pabalik na ako sa hotel and that ends our video for today. Kita tayo for tomorrow. Bye!